guys! Welcome to my YouTube channel and welcome to my vlog. Ayan guys, ako po ay si Corachay All About Food. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe naman po at pakilike and share. Ayan guys, for today's video, magluluto naman po tayo ngayon, tanghali. Ayan, ang oras po ngayon ay 10:00 at araw ng Lunes. Ayan guys, kanina si Corazon ay naghuhugas na, yun naman po ay magluluto ng pananghalian para pag huwi ng aking asawa ay mayroon na po tayong handang pagkain para sa kanya. Kasi po siya ay nagtatrabaho kaya kailangan po tayo mag-prepare ng kanyang pananghalian. Ayan, sa tanghalian guys, kami lang pong dalawa mag-asawa ang kumakain. Pero guys, eto meron po ako nakahanda na lulutuin ng talbos. Ayan guys, napakasariwa niya guys. Ayan, dago pitas lang siya guys. Nagtanim ako ng talbos pero hindi pa po siya pwede. Kaya nakakahingi naman po sa kamag-anak din po namin. Ayan, nakahingi ako ng talbos kasi nagprito po ako. Ganunggong na sobrang kaliliit. Ayan guys, oh. Hindi po makain dahil sobrang liit. Kaya bibigyan ko na lang siya ng paraan o gagawa natin ng paraan para mapakinabangan at sayang naman din po dahil 100 pesos ang halaga nito. Ayan guys, ayaw kasing kainin, sobra daw pong liliit. Kaya gagawa natin ng paraan. Inuluto po natin siya sa talbos. Ayan, napakasustansya at sariwang-sariwa. Napakasimple lang naman neto guys. Ilang beses ko na rin itong niluluto. Meron po tayong kamatis, isa at isang sibuyas at 5 bawang na 5 butil na bawang. Ayan, hihiwa-hiwain natin yan guys. At itong talbos ay hihimay-himayin natin to para malaling maluto. Ito naman po ay malalambot lang dahil dulo-dulo lang po yung pinagkukuha ko. Hindi na po kinuhayo masyadong magulang. Kasi pagka bili tayo sa palengke, di ba mapapansin nyo, puro mahaba nga siya pero hindi mo naman mapapakinabangan yung bandang gitna dahil siya ay magulang na. Pero ito kapag ito ay galing mismo sa puno at tayo ang pumitas, magaganda at sariwa. Halos walang sira ang mga dahon. Ayan. Napakasustansya nito guys. So ayan guys, start na po tayo. Ang gagawin muna po ni Corachay ay magsasaing muna tayo ng kanin. Ayan, dali na guys. Nabuhugas tayo ng ngayon naman po ay magluluto tayo ng pananghalian. Ito po ang ating bigas. 2 taka lang po ang sinasaing ko neto. Mas marami po ang pagkain ng aso kaysa sa pagkain ng tao. Ayan. 2 taka lang po yung sinasaing ko guys, kada saing. Tapos ang dami pang natitira. Dahil kung kumain lang naman po kami ay konti-konti lang. Halos ako gaganyan lang po kumain. Kasi yung asawa ko lang naman ang malakas kumain. Pero yung 2 kong anak, na si Irene at si Andrea, napakakonti po na kumain. Si Irene po ay hindi na kumakain ng kanin, puro gulay lang. Siyempre, hugasan muna natin tong bigas. Ayan. Dito tayo sa lababo. Hugasan natin yung bigas. Gawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng video. Na kahit na nga sa bahay tayo ay magkakaroon tayo ng video. Ayan guys, sa totoo lang guys, aaminin ko sa inyo, parang tinatamad na din po talaga ako mag-edit, mag-video. Ayan, sayang naman po yung aking siniplay. Kung di naman tayo gagawa kahit paminsan-minsan, live video lang po tayo. Ayan, pagka wala po tayong nakaset na premiere, ayan, nagpaalam naman po ako kay Ganggasyen na kapag wala po akong nakaset, I play video na lang po kasi puno na rin yung cellphone, nagahang. Wala tayong pamalit. Wala tayong pamalit. Ayan, sa rice cooker tayo guys magluluto kasi karaniwan po ng aking luto kapag sakalan po ako sa silane. Ayan, nasusunog, kaya po tayo sa rice cooker tayo magsasaing. Ay, iwanan niyo yun dyan guys. Wala namang problema, hindi naman po kami yung taga-bayad ng kuryente. Ayan. Yung ating anak ang nakatoka sa kuryente. Ayan. Siyempre, i-on natin to. Kasi kapag di natin i-on, hindi yan maluluto. Abutin yan tanghali dyan. Pakakabutan yan. Hindi yan maluluto. So, ayan guys, i-prepare na natin yung ating gulay. Hihimayin natin muna yung talbos. Pero para marami yung talbos, hindi ko siya uubusin. Ititira ko siya para merong lalagayin yung anak ko. Kasi nag-alaga siya nito, binabaon sa office. Talbos talaga lagi niyang hinahanap. Kapag wala po kaming talbos, wala siyang na-delay, bumibili talaga yun isang tali, yung isang taling ganon sa palengke. Tapos ini-stack namin, may lagayan po ako ng para hindi siya masisira agad. Ini-stack ko siya, maging ang malunggay guys. Maghihimay na ako ng malunggay tapos i-stack ko siya guys. Ayan guys, dito ko guys nilalagay yung ini-stack kong mga dahon-dahon kung gusto niyo mag-stack sa rep. Ayan, order lang po kayo net sa Shopee. Eto, yung ganito guys, nilalagyan ko siya ng pangalan, talbos, tapos kung kailan ko siya in-stack sa rep, tapos doon mo malalaman kung press na press pa din yung gulay na ilalagay natin dito sa loob. Ayan, napaka-legit nito guys, kung gusto niyo ito, meron po dito sa Shopee, i-search nyo lamang po yung, nako, di ko siya mababasa guys, dahil in-check. Pero ito guys, ito, di-zipper to siya guys. Ayan, isi-zipper lang ninyo kapag nilagay nyo yung gulay dyan. Ayan. Tapos,
Ayan, aluminum na siya guys. Ano pa? Aluminum foil. Ayan o. Hindi siya kaagad masisira sa loob ng rep. Kapag naglagay tayo. Tapos, hindi pa siya madudumihan kung mag-stack po siya sa rep. Ayan, dito ko siya ilalagay guys, yung ibang talbos. Kasi nilalagay yun ng anak ko. Nag-aalap siya lagi ng talbos. Ayan, tingnan nyo guys, kapag ito nilagay natin sa loob. Napaka-press pa din yan kapag kinuha mo. Titiran ko siya ng konti kasi naghahanap siya kapag pumapasok. Talbos. Mahilig siya sa talbos. Kanina nga naghahanap siya ng talbos wala na. Dahil niluto ko na yung talbos, nilagay ko na sa isda. Ayan, dahil sa dalawa lang kami guys, kakain na yung tanghali. Sakto lang sa aming dalawa. Ayan. Kapag kasi sobrang kami sa ulam, swerte talaga yung aso guys. Kasi ayaw na nila nang inuulit, yung paulit-ulit yung ulam. Di ba yung palaga-alaga lang, yun, kakainin nila yun. Ilalaga mo o i-steamin mo lang, yan, okay na sa kanila yan guys. Tapos natira guys ako ng kalahati, ilalagay ko sa prito. Ayan guys, nakapagtabi na ako ng kalahati ng talbos. Ayan, may pangalan naman siya guys. May pangalan siyang talbos, ayan nilalagyan ko siya ng pangalan. Pinagtabi ko siya ng kalahati kasi bet na bet niya yung talbos. Tapos alisin lang natin yung hangin sa loob. Alisin natin siya yung hangin sa loob, saka natin siya i-zipper ulit. Ayan guys. Pwede na natin siya ilagay sa loob ng rep. Huwag lang po sa freezer. Ayan, sa pinaka-ilalim, yung lagayan ng gulay ng ating rep. Ayan guys, so, nakita nyo guys? Ayan. Ayan guys, himayin natin yung talbos. Ito yung hinati kong talbos. Himayin natin para hindi mahirap kainin. Kasi pagka mahahaba, pangit naman guys. Ayan, malambot naman siya. Himayin natin siya ng ganyan. Alam nyo ba guys, kapag kinakamay itong talbos, yung kuko mo lang ang gagamitin mo, umiitim talaga. Alam mo tuloy yung nagugas ka ng kartero na mauling. Ayun, ganun guys. Kaya gamitin natin siya ng gunting para hindi masyadong madumi sa kuko. Kasi pag lumalabas tayo, akala siguro nung mga nakakakita, napakadugyot. Mahirap alisin kasi yung kulay sa kuko. Ginamitan ko nga ito dati ng kuko. Nagsimba kami. Nakakaya, ginupit ko na. Ganun pa rin siya magad sa Ayan, kaya gamitan natin siya ng gunting para hindi masyadong madumi sa kuko natin. Lalo na nete, lalo na pag violet guys. Okay na okay talaga sa mga ulang ang kulang ang dugo. Yung laging napupuyat. Ako guys, lagi kasi ako netong nagugulay. Kahit na isa pa ulam sa kanin to, masarap na. Yung talbos, sausaw mo sa bagoong. Kalamansi, tapos may prito ka. Naku, sarap ng kain natin guys, bagoong. Lagyan mo kalamansi yung bagoong. Sausawan mo nito, ang sarap. Tapos ini-ensalada nga to guys Yung, dati sa Taiwan, lagi akong nagugulay ng ganito, ensalada. Yung yung lalagyan mo lang siya ng suka, toyo, patis, paminta, bawang, sibuyas, luya. Ayun, bababadin mo lang yun ng mga 3 oras. Naku, ang sarap ng kain na lang talaga namin. Talbos lang. Talbos lang, ulam na sa amin dati. Tapos kapag nakakatikim kami ng tuyo, lalo na galing sa Pinas. Sus, para kaming mga dayok-dok ba? Pag nakakaamoy kami ng tuyo galing sa Pilipinas, ay naku, ang sarap-sarap talaga. Tapos habang nagdudun ka sa Taiwan, niisip mo yung pag umuwi ka, kakainin mo ganito, maghahanda ka ng ganito, yung mga simpleng luto na lagi mong hanap-hanapin. Kasi nung nasa Taiwan ako guys, hindi ko nakakakain yung mga, yung lutong bahay na, lutong bahay pero nasang Pinas. Kasi mga pagkain doon, paulit-ulit. Yung mga pentang, paulit-ulit na lang guys. Kung itlog, manok. Tapos nangangatin na talaga kami sa yung paulit-ulit. Kaya ang ginagawa namin, kapag gano'n, ilan kami Pilipinas sa Taiwan, hindi namin kinakain guys. Ginagawa namin, iniipon namin yung manok. Inuulit namin yung luto, inaadobo namin ng tuyo. Ayun, nakakain namin. Kasi parang inistim-istim lang nila, hindi na talaga mo makain. Noong una, nakakain ko kasi syempre, inisip mo magtitipid ka. Gusto mo makaipon para makapagpadala ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ayun, nagtitiis talaga ako, kinakain ko yung pentang kahit na pa ulit-ulit lang yung bigay nila. Minsan nga naglalaga sila ng yung lagang baboy, pero maasim, nilalagyan nila ng suka. Ay, nako. Kaya minsan kapag sinabi nila Pilipina ang tagaluto, puntuwa kami noon. Pag Pilipina, tapos ang nangyari pa noon, sige daw, hindi na daw sila maniningil sa pagkain. Ibubukod na lang daw, kami na daw bahala sa pagkain. E di, napagmitingan nga na Pilipina na lang daw ang magluluto. Sige, Pilipina, di kantuaan, Pilipinas. Pilipina naman, hindi naman siya pure na Pilipina. Ganun pa din ang lasa. Yung nakakain namin, hindi pa rin namin nagugustuhan yung luto. Ayun, kahit simple-simple lang guys na luto, basta yun namang magugustuhan mo yung lasa. Minsan kasi pagka yung lasa na hindi mo talaga lagi nasasanayan mong kainin. Pagtitiisan mo na lang talaga guys. Ayan guys, may kamatis tayong isang kamatis. Ugasan natin siya. Tapos may sibuyas tayo, maliit lang yung sibuyas kasi masyado namang pagkapalaki. Kamatis niya malaki Dapat nga maliit lang to malalaki yung binili ng anak ko sa palengkeng kamatis. Sabi ko yung maliit lang para matatansya mo ba yung gamit. Kasi pagka yung nagamit mo yung malaki na yan, sayang na. Makakalahati. Masasayang lang, kaya wala kang choice, gamitin mo na lang lahat.
Eh ako, hindi ako nagkakamatis ng yung maramihan. Madalang ako magsasyado kasi maasin nga. Hindi kami gaanong nagluluto ng, sinigang nga ba? Kalamansi lang ginagamit ko sa sinigang, hindi ako gumagamit ng yung paute, Kalamansi, yung mga na pampaasin. Hindi may preservative na, kung ano-ano man nakalagay na pampalasa, di ba? Maalat yung luto natin dahil sa mga seasoning. Pero guys, paminsan-minsan din naman gumagamit ako pero hindi ganun karami. Halimbawa sa cubes, kalahati yung ginalagay ko. Tapos sa magic sarap, yung magic sarap ko, 5 gamit ko yun. Tapos pag halimbawa nag-magic sarap ako, hindi na ako magbe-betchin. Pero hindi lagi po yun. Iniiwas-iwasan ko na talagang gumamit ng mga seasoning. Iniiwasan ko na magmula nung mawalan ako ng anak, guys. Na ikinyasira ng kanyang kidney. Kaya iniiwasan ko na talaga. Ito nga syempre na-adapt mo na yung ganung gamit. Magmula pa noong bata ka, gumamit na yung mga magulang mo. Na-adapt mo na, hindi mo pala alam na masama pala yun, nakakalason pala yun. Mababawasan unti-unti yung buhay mo sa paggagamit mo ng mga seasoning na yun, hindi mo alam. Naunawaan ko nung nagkasakit yung anak kong Alex. Yun, naunawaan ko. Yung dating ang creatinine. Hindi ko naiintindihan yun kung anong creya yan. Yung pala, kapag tumaas yung creatinine natin, bantayan mo na yung kidney mo. Kasi yung filter natin, na dumadaan sa natin, yung tubog ba? Kapag nagbaha yung filter natin, unang-una, maapektuhan yung kidney natin. Kaya, naalagaan dapat natin yung kidney natin. Dapat, i-regular natin yung pag-check up natin, every 6 months talaga dapat nagpapa-check up tayo. Nagpapalaboratory tayo, every 6 months, malaman natin kung ano ba ng dugo natin. Ayan. Kaya, ngayon guys, kapag yung mga lasa-lasa lang, napakuha naman din natin sa mga sahog. Diba, sibuyas, paminta, bawang. Tapos yung mga gulay, may mga lasa yan na kapag hindi ako masyadong nagsasabaw, parang yung kalasa ng mga gulay, yun ang malalasahan namin. Hindi yung nanggagaling sa seasoning. Hindi naman sa sinasabi ko na huwag kayong gumamit. Ayan. Pwede rin naman. Kasi ako hindi ko rin naman maiwasang hindi gumamit nun. Paminsan-minsan gumagamit din ako nun. Pero hindi lagi. Kasi nakakasama nga sa kalusugan natin yun. Wag mo na nung nagkaroon tayo ng mga seasoning. Dati nga nung bata ko, hindi ko natikman yung mga hotdog-hotdog na yan Ngayon lang ako nakatikim ng mga hotdog-hotdog na yan Kasi nga sa sobrang hirap ng buhay. Ayan guys, tapos na tayong maghihiwa. Pero yung prito, hindi ko na siya ihimayin kasi sobrang liit niya. Ganyan ko na lang siya ilalagay. At saka para iwas tayo sa tinik. Buo ko na siyang ilalagay. Tapos yung talbos guys, ayan, hinimay-himay ko na. Huhugasan na lang natin. Tara guys, hugasan muna natin yung ating gulay na talbos. Nagtanim ako sa labas ng gulay, ng kalabasa, okra. Yung ampalaya ko guys, marami ng bunga. Napakarami na niya. Sipag-sipag niyang mamunga guys. Kaya natutuwa ako every morning na pagising ko, yun na agad talaga yung aking sinisipat, tinitingnan. Tapos inaano ko siya, binabalutan ko siya ng plastic para hindi ako unahan ng mga insekto. Sayang kasi hindi siya lalaki pagka kinagat ng insekto yung bunga. Saka hindi ko siya ganong kinukuha ng dahon. Alam nyo guys, hindi pa siya nga malabo pero ang dami niya ng bunga. Nakaharvest na ako ng 3 malaki doon, isawag ko na sa pakbit. Tapos nailagay ko na sa minaksiw na galunggong. So ayan guys, tara guys, mag-start na po tayong
Okay na po. Bye-bye. Thank you for watching.